Alright, magandang hapon mga sards. Good afternoon mga subscribers natin dyan. Another short ride na naman ngayon. Dito tayo sa as usual. Dito pa rin tayo sa Katarman, Northern Samar. So mag-short ride tayo ngayon. Sana hindi umulan at medyo makulimlim doon, kasi doon tayo pupunta sa bayan ng Mondragon. Meron akong nakita na spot doon na magandang tambayan. Itong kalsada to, pag diniretso mo to, kalbayog ng lusot mo dito eh. Bali via Lope de Vega, bayan ng Lope de Vega. No, mukhang makulimlim yata doon sa pupuntahan natin . So bali short ride muna tayo ngayon mga sards. At habang nagra-ride tayo, pag-uusapan natin itong motor natin, at kung ano na yung mga naikabit ko dito, at kung magkano yung mga nagastos ko na dito. So ayun, para sa unang parts, simula tayo sa mags. Bali ito kasi yung pinakamahal. Bali ang mags na gamit natin ngayon ay Daytona na 20 spokes pang Mio Sporty. So nabili ko siya ng 9,000 sa Pangasinan yun sa tao. Bali second hand na siya. Medyo maganda pa naman yung niya, itsura niya, hindi pa siya gaanong laspag. Bali na siya, kumbaga ngayon rare parts na siya, hindi na siya talagang mabibili mo sa market. So sa mga tao mo na lang siya mabibili. Wala ka na mabibiling brand nyo nito, yung Daytona Max. So kung natatandaan nyo itong video na to, itong first video ko sa Mio Sporty, bali yan, bumili ako ng mags dyan sa Racing Boy. Bali 5,800 yata yung bili ko sa Racing Boy noon. Ngayon pinalitan ko na, ginawa ko ng Daytona Max, kasi yung Racing Boy na yun medyo nagkaroon ng tama, nabingkaw siya. Hindi naman malala yung tama, kaya lang ramdam ko yung yung talon. Gawa nung dati nagpangasinan tayo, medyo nalubak ako doon, mabilis kasi yung takbo ko noon. So kaya nagpalit tayo ng Daytona. Ngayon okay na yung Daytona natin. At ilang beses ko nang dinaan dito sa lubak ng Samar, hanggang ngayon goods na goods pa rin siya. So ayun, bali 9,000 siya. So para sa pangalawang parts, Racing Boy caliper. Yun yung caliper natin sa unahan, yung brake, pampreno natin. Bali nabili ko siya ng 2,500, brand new. Doon to sa Mandaluyong ko nabili. So mga year 2022 yata, 2023, hindi ko na matandaan. Tapos syempre kasama niyan yung Racing Boy na brake hose, kulay pula, dyan nakalagay naman dyan. Naka-install pa rin sa atin hanggang ngayon. So nabili ko siya ng 800, brand new din, para maporma, di ba? So after nyan, meron naman tayong Racing Boy handle grip. Ito pa rin yun, ito pa rin yung gamit natin. So bali siguro parang pangatlong palit ko na yata ng Racing Boy ito. Yung dati kasing Racing Boy na nabili ko, medyo siya, natatanggal siya, napupudpud. Ito medyo makinis naman siya, kita nyo naman. Wala siyang ganong gaspang, pero makapit siya pagka hawakan mo siya ng kamay mo, tsaka pag naka-gloves ka. So nabili ko siya ng 450 ko siya nabili. Brand new din yan, magkakasama yan yung mga Racing Boy. Tapos ito namang bar end, ito aluminum lang to nabili din siya 500. Racing Boy din yan na bar end. Tapos itong ito yung preno ko, Racing Boy lever. Hindi ko lang matanda kung model to. 900 din to, ayan, pares yan, dalawa. 900 ko siya nabili, brand new din yan, magkakasama yan nung binili ko. Tapos ayun, dako naman tayo dito sa harapan natin. So ito, meron tayong Motowolf yung natin, phone holder natin. So 450 siya. Sa online ko na to binili, sa TikTok yata to Matagal ko na rin ginagamit to. Nung bago pa lang tong motor natin, meron na ako nitong nakalagay na phone holder, Motowolf. Ang pangit lang dito, ito kasi medyo luma na siya. Medyo humihirap na siya dito pihitin, lalo pagka nabasa sa ulan. So hindi lang yan, meron din tayong Motowolf CP holder. Ay, CP holder tuloy. Camera mount. Bali lagayan ng GoPro natin para sa sa front camera. Yan.
Ganun din, magkapresyo lang naman yan, 450. So bali side mirror type siya. So ayun, mapansin nyo meron siyang cable lock dito. Tatlo yan eh. Medyo itinali ko siya dito sa side mirror para hindi siya ganong matagtag, hindi siya maganon. Kasi dati nung na-experience ko, medyo natatagtag siya, tapos kusang bumukas yung lock ng case ng GoPro natin dito habang nagmomotor. Ayun, nalaglag yung GoPro natin. Sa awa ng Diyos, gas-gas lang yung natanggap ng GoPro natin. Ayos pa din naman siya. So recording pa rin siya nung time na yun, nalaglag siya. Kaya ang gamit ko pala dito ay Hero 10. Pati rin naman dito, parehas Hero 10 yan, dalawang yan. So ayun, bali ang next naman natin ay Koso. Itong Koso voltmeter. So bali nabili ko siya ng ng 500 pesos. Itong Koso. Bali lang naman to, battery indicator mo lang naman to. Kaya medyo nagkaroon na rin siya ng konting sira. Hindi na buo yung 15 dito sa part na to, hindi na siya buo. Gawa ng lagi tayong nabiyahe dati ng umuulan. So ayun, bali tapos tayo dito sa harapan. Dito naman tayo sa likuran. So bali ang parts naman na next natin ay itong KYB rear shock. So bali pangatlong shock ko na din yan, kasi dati nagpalit din ako ng A2 series. Ngayon medyo kinalawang yung kasi nun, yung spring, kaya nagpalit ako, Racing Boy din. Tapos hindi ko alam kung anong model ng Racing Boy yun, hindi ko na matandaan, basta monoshock din siya eh. Tapos yun, ang problema naman doon, nagkaroon ng tagas, medyo lumambot na siya. Kaya nagpalit na ako ng brand, KYB na yung ginamit ko. So bali ang KYB yata parang 305mm yata to, etong stock ng KYB natin. Medyo mas mataas lang siya ng konti. So ayun, bali goods naman siya pang long ride yung KYB. Tsaka kailangan kasi KYB kung mag 90-90 ka na ang sukat na gulong sa likuran. Kasi kung 90-90 tapos magpapalit ka ng shock gaya ng mga YSS Racing Boy, medyo malaki kasi yung yung buka ng shock ng spring, sumasayad siya sa sa gulong. Yung iba naglalagay ng washer. Para sa akin kasi mas maganda yung lang, kung lang yung nakalagay, yun lang. KYB, okay na ako sa KYB. Pang durability talaga, all goods naman siya sa mga long rides. Kahit na medyo mabigat minsan yung daladala natin, kaya kahit monoshock lang siya. So after ng KYB, ito naman yung DC monorack. Yung yung KYB, yung presyo pala ng KYB. Bali yung KYB, nabili ko siya ng 900 pesos, online din siya. So dito naman tayo sa DC monorack, sa natin, lagayan ng top box. Kasi syempre long ride tayo, kailangan natin ng top box sa likod. Gawa ng maliit lang yung compartment itong Mio Sporty. So yung DC monorack ay nabili ko siya ng 1,100. Hanggang ngayon okay pa naman siya, wala pa akong issue sa kanya. Hindi pa rin naman nagkakaroon ng problema yung DC monorack. So kung mapapansin nyo, meron siyang hawakan, parang handle, anong tawag dito? Handle grip yata tawag dito eh, sa hawakan na ito. So bali ang presyo niya is 100 isa. So dalawa yung in-order ko, kabilaan. Bali 200 pesos. Bali 1,300 para sa DC monorack. So sa Givi box naman, kung mapapansin nyo, naka Givi box tayo na hindi ko na matanda kung 28 liters ba to o 27 liters. Bali yung dati unang top box ko ay yung shad top box. Tapos nagpalit ako ng Givi box na yung una 32 liters. Kaso napangitan na ako kasi kwadrado siya, hindi siya bagay sa motor natin. Kaya nagpalit ako ng Givi na mas maliit pa, medyo circular yung shape niya para mas bumagay sa motor natin. So para sa Givi box naman ay meron tayong 2,800 pesos sa Givi box. Sarap talaga mag-rides dito sa probinsya. Matatraffic ka lang pag nasa Kabayanan eh. Pero pag lumagpas ka na ng Kabayanan, kahit anong piga mo, napagkasarap talaga. Ang sarap pa ng takbo ng Mio natin ngayon. Ganda ng pagkakatono ng CVT kahit stock lang yung makina. Yan, so balik ulit tayo dito sa
main topic natin, no? Bali, tapos na tayo sa GB box. So dito naman tayo sa Pia horn. So bali, Pia horn, parang 900 yata yung Pia horn nun. Tapos bumili ako ng interrupter relay nya, kasama na yung ano, itong switch na to. Ayan, kita nyo yung switch na yan. So bali, pagka itong switch na to, pagka pinindot ko, ang tunog ng busina ko ay yung stock. Yan, ito. Pag nakapindot siya, ngayon pag i-off ko siya, tutunog siya ito. Yan. So bali, hindi ko na matandaan kung magkano yung presyo ng ibang ano, itong switch tsaka yung ano, yung interrupter. Bali, pinix ko na lang siya ng 1,100 para sa buong set ng Pia horn. So yung labor hindi ko na sinama, syempre. Pinakabit ko lang din naman to eh. So ayun, bali 1,100 para sa busina. Then ang sunod ay itong mini driving light. Itong ano, ang brand ng mini driving light natin ay ano, Laz X ba tawag dito. Hindi ko lang alam kung anong watch to. Hindi ko na matandaan niya kasi matagal na rin yan. Siguro mga 2 taon na sa akin yan. So bali ano siya, 1,000 pesos. 1,000 ba? Tama, 1,000. Kasi parang nasa 800 din yung bili ko nito. Tapos kasama ano, bumili rin ako nitong switch. Ito, yung 3-way ano, 3-way switch ba tawag dito. Yung may high, off, ay high, may high, tapos off sa gitna, tapos low sa kabila. Hindi ko lang matanda kung ano yan. Kaya na bahala mag-search niyan. So bali, pinix ko din siya ng 1,000 pesos. Kasi parang naglalaro sa ano to, sa 800 to 900 yata itong ano na to, itong mini driving light na to. So ayan, syempre mini driving light, hindi naman syempre sa mini driving light meron kasamang bracket yan. Yo, ayan yung bracket ko. Medyo kung sa mga pamporma, pangit yung dating niya eh. Bali stainless yan yung tubo na yan. So bali 500 ko yan nabili, sa online din yan. Hindi ko na alam kung nasan yung ano, yung saan ko hanapin yung link na ito, kasi matagal na rin yan eh. Mag 2 taon na sa akin yan eh. So after naman ng mini driving light bracket, sa headlight naman tayo. Ang headlight natin ngayon ay Osram T19. So bali kulay puti siya, kulay puti. So bali ang price niya ay 350 para sa Osram T19. So take note nyo pala mga sarge, no, kung magpapalit kayo ng headlight na ganito na LED na Osram T19 or kahit na anong LED na ilaw pang headlight, dapat naka battery operated yung headlight nyo tsaka yung mini driving light nyo. Battery operated dapat yan. Kasi ano eh, dati hindi ako nag battery operated, napundi lang din siya gawa ng ano, hindi siya battery operated. Kasi pagka hindi battery operated, hindi siya ano, hindi fix yung kuryente na pinoprovide ng motor para dito sa headlight. So umano siya, pumupundi-pundi siya. Kung mapapansin niyo yung mga naka-stock valve, pagka mababa yung minor, diba, pumupundi-pundi din yung ilaw niya. So pagka tinaasan mo yung revolusyon, doon na tumataas yung ilaw, doon na lumiliwanag. So hindi yun pwede sa mga LED na headlight. So ayun, kaya dapat naka battery operated siya. So after naman ng ano, ng Osram T19 ay meron tayong Sun Racing pulley set. Sun Racing pulley set. So 1,450 yung bili ko sa kanya. Doon ko to binili sa amin kasi pagkabili ko diretso kinabit ko na din siya. So itong Sun Racing na pulley set ay wala siyang pre na pliable. Walang pre na pliable sa ano, sa box niya. Para lang sa Mio Sporty ha, hindi ko lang alam sa ano. Alam ko sa Aerox NMAX may kasama ng pliable eh, pero dito wala. So bali bumili pa ako ng pliable na straight 8 grams ng RS8. RS8 yung binili ko noon. So bali meron siyang, magkano yung RS8? 500 pesos pala. 500 pesos. So ayan, 8 grams straight yung RS8 natin na pliable. Kasi medyo yun yung parang ano, parang yun yung tono na nababagay sa akin. Kasi medyo may kabigatan ako, medyo ano ako eh, 85 kilos ako eh. Kaya yun yung ano, binibili ko lagi na 8 grams.
Bali dati kasi nag-try ako ng 9 grams, then 10 grams. Medyo hindi ako nagagandaan sa takbo, nalalamyaan ako sa motor ko. Yung 8 grams talaga yung pinakamaganda. So syempre hindi lang naman fully set ang kailangan natin palitan, kailangan din natin ng clutch bell na Sun Racing din. So yung clutch bell yung nauna ko kasi pinalitan dati, medyo may edad na rin tong ano to, siguro mga 2022 ko pa yata binili tong clutch bell na to. So ang presyo naman ng clutch bell natin ay, para sa clutch bell ay 1,100. Ayun. So ayan, bali lipat naman tayo dito sa clutch lining. Clutch lining AC ba tawag dito, yung isang buo. Bali bumili kasi ako dati ng ano ng ibang brand ng clutch lining. So may kasama siyang clutch spring syempre. Tapos nagpalit lang ako ng center spring. Hindi ko na matandaan kung magkano yung center spring, para naglalaro yata sa 200 to 250 pesos yata yun. Tapos yung clutch lining na nabili ko is nasa parang 700. So ayun, bali 1,100 pesos siya yung presyo niya. Sinama ko na rin pati yung center spring natin. So dito naman tayo sa seat cover. Para sa seat cover ay meron tayong 350. So nakailang palit na din ako ng seat cover inaano kasi ng pusa, kinakalmot. Ito nga, meron na naman bagong kalmot dito sa dulo. So bali yung bili ko dyan is 350. So okay naman tong seat cover na to, hindi siya dumudulas, hindi ganong madulas sa puwet. So after nyan, dito naman tayo sa big disc natin. Itong Sam Racing big disc. Sam Racing yung brand niya. So 260mm, kasama na yung bracket. So nabili ko siya sa Caloocan nung nagbili din ako ng mga pyesa. So ayan, medyo may kalawang na din. Hanggang ngayon okay pa rin naman siya. So ano na rin to, siguro 2021 ko pa to binili Okay pa rin naman siya. So bali ang price niya ay 800 pesos para sa big disc. So para naman dito sa sa pipe natin, kung matatanda mo tong video rin na to, itong pinakaunang video ko sa Mio Sporty, yung upgrade ko dyan is itong JBT pipe, tapos flat seat, tsaka yung RB8 na Racing Boy. So ito, para naman sa JBT pipe natin, nung nabili ko siya is 2021 din, nung bago pa lang tong Mio Sporty natin. Nagkakahalaga siya ng 5,800. Bali version 3 siya, hindi ko lang alam kung magkano na to ngayon. Medyo luma na nga siya kasi nga matagal-tagal na din. Tapos ilang long race na rin yung ginawa ko dito. So syempre pagka bili mo naman dito, yung heat guard nito is plastic. Kaya ayun, bumili rin ako ng heat guard na aluminum nila, na ang brand din ay JBT heat guard. So nagkakahalaga siya ng 900 pesos para sa heat guard. So ayan, bali dako naman tayo dito sa side stand. Sa side stand tsaka sa center stand. So bali ang brand ng side stand na to ay Heng. Yung mga pangyayamanin yata to, Heng tsaka center stand, naka-Heng din to, alam ko So hindi ko na matandaan kung magkano yung presyo nito. Ito na lang yung screenshot niya, tingnan nyo na lang. Bali sa TikTok ko rin kasi binili to. Tingnan nyo na lang yung screenshot ng product na to. So para sa total ng mga nagastos natin ay tingnan nyo na lang din sa screen. Hindi ko kayang i-total ngayon, sobrang dami. I-edit ko na lang. So ayan, dito na tayo sa bayan ng Mondragon. Ito na yun, yung bayan ng Mondragon. So bali may spot tayo dito na pupuntahan. Medyo maganda yung spot dyan. Masarap mag senti-senti. May mga pa-checkpoint din pala dito. So bali ito yung sunod na bayan ng Katarman pagka pupunta ka ng Eastern Samar. Ayun, bali pumasok na tayo dito sa bayan ng Mondragon. At tingnan natin yung spot na napuntahan ko dito dati. Palipat tayo doon ng drone. Maganda doon, sabi ko sa inyo. Nakaraan diba sa ay hindi dito to, mali. Maliligaw tayo dito Tama ba? Saan nga ba yun? Hindi ko na matandaan. Dito yata yun Yan, dito pala yun.
Tanda ko na. Yun. Ganda na itong part na to. Siargao vibes. Oh, puro nyogan ano. Oh, tingnan mo yung taas. Siargao vibes. Tingnan nyo dito. Ito na yung ano niya, dagat. Oh, di ba? Ganda no? Wow! Alright. Motosards. Bali ang tawag dito, Malubarok Beach. I-search nyo lang kay Google Map, makikita nyo tong beach na ito. Diba? Ganda. Dami rin tumatambay dito ng mga ano, mga tao. Minivan no. Galing. Oh, tignan mo may sandbar pa dun oh. Kita pa sa camera, ayun oh. Layo lang kasi, ayun oh. Sandbar ano. Salamin din. Yun mga sars, bali tapos na yung mga vlogs natin. Tapos na yung vlog natin. Babalik na ulit tayo ng Katarman. So ang ganda no. Nagre-reflect yung sinag ng araw sa tubig oh. So yun, bali kung nakaabot ka man sa part ng video na to, maraming salamat. At kung nagustuhan mo naman, like, share, comment, and subscribe mga sars. So ayun mga sars, maraming salamat no. Goodbye.